nasa laya ako, maganda buhay ko. Ngayon nandito ako sa loob, naghihirap na. Dito, natutulungan kong pamilya ko sa labas. Sa loob, wala. Pero yung inaabot ko. Mahirap din makulong, ma'am. Kasi sa loob ng kulungan, yung pagkain doon kunti lang. Lagi kami napopospone sa hearing, lagi nare-reset. Almost 6 months kami maghihintay. Pagdating ng schedule namin, reset na kami. May kasabihan nga tayo na bilanggo man ay tao din, dapat nating mahalin. Kinakailangan natin silang tulungan dahil dito nakasalalay yung takbo ng hustisya na naipapakita natin sa ating mga kababayan na merong umiiral na hustisya sa Pilipinas, napaparusahan kung sino nagkamali at napapalaya naman o natutulungan yung namang mga napagkamalan lamang. So, I guess ito yung sagot bakit may legal aid. We need assistance other than the PAO for detainees who cannot be attended by the PAO. During that program that launching nung July 18, we had consultation, detainees were called upon, they sat with the paralegal, sinabi ang problema nila. So the paralegal made known to the court representatives anong problema, ipinaabot sa amin so we can act on the problem. Hindi ko namin inaasahan to na mabibigyan kami ng pagkakataon na pagbigyan. Yun ang mga dasal namin, mga inmate na inosente. Sana may isang taong tumulong sa amin o maging kasangkapan man lang para magkaroon ng linaw yung kaso namin. Mapadali kami makalabas. Pag natukoy natin lahat yan, mga kaso where detainees have served the minimum, kasi kakalkalin natin ang record who are these detainees who have served? Ang makakatulong namin yan, itong mga legal aid. Kasi they will bring to our attention what are these cases. So it's easier for us to locate. Hindi naman sa be all and end all na cure ito, but ito ang effective tool. Iyon ang igi nitong programa. Continuous program, ma-update kami. Sabi ko sa sarili ko, kung ako bibigyan ng pagkakataon ng lipunan na makalabas ulit, ipakikita ko sa mga taong umuusga sa akin na mali ang akala nila. Ang kulungan nakakapagpabago ng tao.